sama-sama nating pakinggan ang huling bahagi ng padalang karanasan ng kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Minya. Dito pa rin sa ating dulang, Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story. Where do I start? Kung yan ang pasya mo, hindi kita pipilitin. Marco, darating ang panahon, maasikaso ko rin ang sarili ko. Pero habang ganito si tatay, gusto ko siyang mapaglingkuran. Gusto ko muna siyang gumaling. Naintindihan ko. Umasa ka. Palagi lang akong narito para alalayan ka. Marco, At tulad ng dati, maghihintay pa rin ako hanggang tanggapin mo na rin ang pagmamahal na matagal ko nang iniaalok sa'yo. Elena! Elena! Carlo! Carlo, nagbalik ka! Elena! Bakit puro dugon? At hawak mo, patalim na yan. Elena, napatay kong amain ko. Nagtalo kami dahil sa ginawa niyang pananakit sa nanay ko. Ginamit ko ang patalim na ito na para talaga sa kanya. Hindi ko akalaing magagamit ko ito. Itago mo ko. Ayoko makulong. Hindi. Ayoko. Umalis ka rito, Carlo. Ayoko Elena. masangkot. Umalis ka na! Elena! Elena, papasukin mo ko! Tulungan mo ko! Ayoko makulong! Elena! Ano pa bang silbi magbabuhay ako? Nag-iisa na ako. Nakakulong si Carlo, nahuli na siya. Wala akong kakilala rito. Pinaalis na rin ako sa tinutuluyan ko. Mabuti pa siguro, malunod ako. Magpatangay sa alon para matapos na paghihirap ng kalooban ko. Ano ba itong ginawa ko sa buhay ko? Sa pamilya ko. Si Carding. Ang asawa ko si Carding. Bakit ko ito nagawa? Bakit kay Carding pa? Marco, tama na. Pwede na nating paupuin dito si tatay, malilim rito. Sige. Mang Carding, dito na ho tayo. Aalalayan ko kayo para makaupo, ho? Marco, Nagsalita siya, Marco. Mang Carding, sinabi mong pangalan ko. Tatay, Pabayaan na natin siya. Sige po. Iiwan ko muna kayo rito ni Minya. Babalik ako maya-maya. salamat ha. Sige. Hanguin ko pa sa pangking. Dito na rin namin hihintayin. Oo. Mang Carding, babalikan ko kayo, ho. Sige, alis mo ko. Presko ang hangin. Inhale, exhale tayo, tatay, ha? Sariwang hangin. May tumulong luha sa mga mata niya. Tay, alam ko nalulungkot kayo. Nasasaktan pa rin. Pero hindi kayo dapat matakot. Hindi ko kayo iiwan. Kung kailangan, wag na ako mag-asawa. Gagawin ko. Mapaglingkuran lang kayo.
Naaawa ba kayo sa sarili nyo? Huwag. Para nyo ng awa. Huwag nyo itong gawin sa sarili nyo. May dahilan pa para tuloy tayong mabuhay. Kaya kamay mo, tay. Hawakan ng mga kamay ko. Puro kalyo na, di ba? Magaspang. Kasi tumatanggap. Hindi ako nalulungkot. Dahil nakita ko ng dahilan kung bakit umuwi ako sa inyo. Kailangan niyo ko. At masaya akong pinaglilingkuran kayo. Minia, Opo. Totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako susuko hanggat hindi ko kayo muling nakikitang masaya. Nakikipag-usap sa mga dati niyong ginagamot bilang albularyo. Nagtatrabaho sa bukid at buong kasiyang nagluluto para sa akin. Start. Marco, maaga kaya. Sino bang Markong sinasabi mo? Bebang, mabuti po't dumalaw kayong muli. Hindi ka kasi sumusulat. Gusto ko namang malaman ang kalagayan niyo mag-ama dito. Ay, tuloy muna kayo. Eh. Nasa loob si tatay. Katatapos ko lang siyang pakainin ng tanghalian. Ganun ba? Oo. Ba, maliwalas na ngayon ang bahay niyo ah. Si Marco ho ang mapilit. Nalagyan ng kurtina ang mga bintana. Akala ko ba na ibenta ng lahat ng gamit niyo? Pati ang bahay na ito na ibenta na rin po. Pero mabait yung nakabili. Pinapayagan pa kaming manatili rito habang wala pang malilipatan. Pero nangako po akong bibiling kong muli sa kanila yung bahay namin. Ay. Kailangan ko lang ho ng panahon para makaipon. Minya, napakabata mo pa para bumalikat ng ganitong responsibilidad. Kapan, wala namang ibang tutulong sa amin. Maliban siyempre sa inyo at si Marco. Alam mo, gusto kong makilala yang si Marco. Matagal mo na rin siyang kinukwento sa akin. Opo. Basta tibayan mo lang ang loob mo. Pasasaan ba't gagaling din ng tatay mo? gabi na. Dapat ka na rin siguro magpahinga. Ikaw yata ang inaantok na. Hindi. Alam kong kailangan mo na rin magpahinga. Sige, uuwi muna ako. Marco, salamat. Ano ka ba? Araw-araw na lang nagpapasalamat ka sa akin. Gusto ko kasing malaman mo na taos sa puso ko ang pagpapasalamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako nakakatawid sa bawat araw kung wala ka. Kapag masaya ka, masaya na rin ako. O sige, uuwi na muna ako. Bukas ulit, ha? Sige, ihahatid kita sa pinto. Minya. Anong ginagawa mo rito? Teka, sino kayo? Hindi mo siya kilala, Marco? Nanay ko, yung walang konsensya. Aling Elena? Anong nangyari sa inyo? Payat na payat kayo. At halos hindi ko kayo nakilala. Hindi mo siguro siya nakilala, pero ako, hindi ko makakalimutan yung mga matang taglay niya. Ang tanging bagay na paalalang minsan sa buhay namin, naging magkahawig. Hindi ko magawang kumatok dahil sa... Ano ba ang ginagawa mo rito?
Wala ka nang makukuha kay tatay. Nakuha mo ng lahat. Pati ang katinuan niya. Minya, nakakaawa ng itsura ng nanay mo. Dapat lang yan sa kanya. Gusto kong makita ang tatay mo. Umalis ka na rito. Minya, Huwag kang makialam, Marco. Eh. Gusto kong umalis ng babaeng ito ngayon din. At huwag ka na babalik dito. Hindi ka na namin kailangan. Sabi nang umalis ka na eh. Bigyan mo ako ng pagkakataon makahingi ng tawad sa tatay mo. Hindi. Minya, baka siya lang hinihintay ni Mang Karding. Bakit hindi mo pabayaang matapos ang problema sa pagitan nila? Hindi lang kay tatay siya nagkamali. Lalo na sa akin. Ako nang nakikiusap sa'yo. Parang awa mo namin niya. Pabayaan mo makita ko ang tatay mo. Kahit makahingi lang ako ng tawad sa kanya, para mo ng awa. Karding. Karding. Magsalita ka. Karding. Matagal na siyang wala sa sarili. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi. Alam ko, nakikilala mo ako, Karding. Umalis ka na. Wala ka nang dapat pang balikan dito. Huwag mo akong paalisin, Minya. Wala na ako pupuntahan, anak. Maawa ka sana sa akin. Karding. Umiiyak ka. Alam ko, nakikilala mo pa ako. Pagtanggol mo ko. Huwag mong pabayaan palayasin ako ni Minya. Maawa ka sa akin, Karding. Nagsisisi na ako. Karding. Hindi. Tatay? Oo, Karding. Ako nga. Patawarin mo sa ako. Patawarin mo ko, Karding. Alam ko, napakabigat ang aking kasalanan. Pero wala na akong pupuntahan. Wala na, Karding. Pumalik ka. Pumalik ka na. At hindi na kita muli pang iiwan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Karding. Minya, kumpleto na kayong muli. Pero sana hindi na lang siya bumalik. Pag-aralan mo na siyang patawarin. Mag-asawa sila. Hindi natin alam. Baka makatulong pa sa pagbalik ng katinuan ni Mang Karding ang pag-uwi ng nanay mo. Sana. Sana tama ka. Pero sa ngayon, hindi ko pa rin siya kayang tanggapin. Panahon na lang ang makapagsasabi kung ano ang nakalaang bukas para sa amin. Minya, Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay o tao na ayokong mawala pa sa buhay ko. nakapagpasya ka na? Ay, nang makilala niya si nanay, na-realize ko, pagmamahal yun. Pagmamahal na hindi nasusukat, na hindi tumitingin sa maling nagawa ni nanay, kundi pagmamahal na handang tumanggap at magpatawad sa kabila ng lahat. Handa ka ng patawarin ng nanay mo? Hindi pa. Pero handa na akong tanggapin ka. Dahil nakita ko sa'yo ang klase ng kabutihan ng puso na meron si tatay. Akala ko, nag-iisa lang ang tulad niya eh. Pero narito ka. Handa akong mahalin kahit pinaghintay kita ng walang kasiguruhan. At maghihintay pa rin ako. Kahit gaano ba ito katagal. Hindi na kita paghihintayin.
Ayokong mawala ka pa sa akin. Hindi na ako makakahanap pa ng pagmamahal tulad ng pinakita at nadama mo sa akin. Minya, Oo, Marco. Handa na akong mahalin ka. Dahil aaminin ko, wala nang magiging iba. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Unti-unting naghilom ang sugat na nilikha ni Carlo sa puso ni Minya. At ang lahat ay dahil sa matyagang pagsuyo sa kanya ni Marco. Ang sabi nga, walang matimtimang birhen sa isang matyagang manalangin. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang karanasang tampok sa linggong ito sa kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Minya. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating dula ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, at si Rosana Villegas bilang